Kabanata 216. Hindi lang si Zephyr ang nakapansin dito. Bukod sa iilan na nag-aalangan pa, marami na ang nakaakyat sa langit. Biglang may sumigaw. May nahulog mula sa metal wire, bumulusok ng malalim sa pool. Isang tunay na nakakatakot na eksena para sa iba pang mga tao sa paligid. Ito ay hindi isang normal na pagsubok. Kung ang isa ay mabibigo, sila ay sasalubungin ng kamatayan. Matapos mapagtanto ng ilan sa kanila kung gaano kahirap ang sitwasyon, nagpasya silang umatras at umatras. Walang pakialam si Zephyr sa mga taong ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamadali, lumipad sa hangin. Si Zephyr ay isang maliksi na kapwa, mabilis sa kahabaan ng metal wire. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa kabilang dulo. Sa wakas ay naaninag niya ang tuktok ng bundok sa pamamagitan ng makapal na hamog. Ang tuktok ng bundok ay nagmistulang isang umuungal na dragon. Nagbigay ito ng malakas na aura, kaya tila nanginginig ang hangin sa paligid. Maliwanag na isang malakas na manlalaban ang naninirahan sa tuktok ng tuktok. Ramdam din ni Zephyr na ang mga naninirahan dito ay si Agils. Walang mga lakas sa paligid. Sino ang nakakaalam na napakaraming tao ang makakapasa sa unang pagsubok? Isang mahinahong boses ang nagsalita ng dahan-dahan para marinig ng lahat. Galing ito sa isang lalaking maganda ang tono ng katawan, malaki siya at katulad ng katawan sa maliit na bundok. Ang mga damit na suot niya ay kapareho ng dating apprentice. Siya ang tagapamahala ng ikalawang pagsubok. Iniskan ni Zephyr ang lugar at napansin niyang maraming mandirigma ang sumama sa kanya. Ang ilan ay gumagawa pa rin ng paraan. Tingnan mo. Si Zephyr Khan. Isang maliit na boses ang dumating, ang boses ay nakuha ng matalas na sentido ni Zephyr. Dumating ito habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Kahit mahina ang boses ay pamilyar ito kay Zephyr kaya napatingin siya kung sino iyon. Sinalubong ng galit ang kanyang tingin. Si Aiden Leon. Nang magtama ang kanilang mga mata, umasim ang ekspresyon ni Zephyr. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ito dito. Sa huling pagkikita nila, malinaw na naaalala ni Zephyr si Aiden na lumuhad sa kanyang tuhod para sa awa. Siya ay iniligtas ng dalawang tao, sina Sean Lee, ang Master ng Grandmasters, at Bear Murray, ang Academy Elder. Gayunpaman, halatang hindi natuto si Aiden sa kanyang mga pagkakamali. Kung tutuusin, mas matinding puot ang dala niya kay Zephyr at maririnig ito sa kanyang mapanuring boses. Kailangan kong alagaan ang lalaking ito, naisip ni Zephyr. Ang tanging dahilan kung bakit nandito si Aiden ay dahil sa dami ng puntos na naipon niya sa tournament. Sa tabi niya ay may nakasuot ng gintong damit. Naalimpungatan siya habang nakatitig kay Zephyr. Sa wakas nandito ka na, Zephyr. Dumating ang isa pang boses. Boses iyon mula sa likuran ni Zephyr nang malalim ang kanyang iniisip. Paglingon niya para salubungin ang boses, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng puti. He looked so effeminate na maaaring mapagkamalan siyang babae. Siyang pala. Napangiti si Zephyr. Nandito ka ng maaga. Sabi niya. Oo, dumating ako kahapon, sagot ni Yang, walang pakialam. That be asterisk starts out for you. Mag-ingat ka, sabi ni Yang, habang nakatingin kay Aiden. Hindi rin siya nagustuhan ni Yang. Sino yung katabi niya? Tanong ni Zephyr, sabay turo sa lalaking nakasuot ng gintong damit. Ang lalaki ay mukhang nasa kanyang 20s, mukha siyang bata, at ang kanyang kapangyarihan ay mukhang mahusay. Maraming tao sa paligid ang humahanga sa kanya ng may paggalang. Ito ang prinsipe ng Xenon, si Ricky Schaffer. Siya ay isang malakas. Sabi ni Yang. Oo, kamukha niya. Sagot ni Zephyr habang tumango ng masama. Si Ricky ay isang agile ng 3 antas, para sa kanya na maabot ang yugtong ito sa edad na ito ay hindi madaling gawa. Sa inasal ni Aiden, parang nakikipagsabuatan siya kay Ricky. Dahil si Aiden ay isang prinsipe ng dinastiyang Ahi, natural siyang mananatili sa ibang mga prinsipe. Inis nitong si Zephyr, dahil ang ibig sabihin ni Aiden ay walang kahihiyan o dignidad para sa kanyang kaharian. Sige, mukhang nandito na lahat. Sabi ng malakas na lalaki.
Lumipas ang 10 minuto, bago dahan-daang nagsalita ang malakas na lalaki, ang katotohanan na lahat kayo ay nakapasa sa unang pagsubok, nangangahulugan na kayo ay matapang at malakas. Patuloy niya, gayunpaman, iyon ang isa sa mga mas madaling pagsubok. Tingnan natin kung malalampasan mo ang mga susunod na pagsubok. Sabi niya. Marami ang napakunot noo sa kanyang bulalas. Magiging mas mahirap ba ang susunod na pagsubok? Hey, I wonder if any of you have ever been pierced by 10,000 arrows. I doubt so. Huwag kang mag-alala, mararanasan mo na ngayon. Pang-aasar ng malakas na lalaki. Hindi madaling makapasok sa The Boundless Academy. Dapat mag-ingat ka. Patuloy niya. Tama na. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan naming gawin. May bastos na sumingit. Mabilis na binago ng masungit na pahayag ng interjector ang ekspresyon ng malakas na lalaki. Ibinaling niya ang tingin sa boses. Ito ay ang prinsipe ng Xenon, si Ricky Schaffer. Tumingin ang malakas na lalaki ngunit hindi na nagsalita pa pagkatapos noon. Ramdam na ramdam niya ang kapangyarihan ni Ricky na halos tumugma sa kanya. Kung bibigyan siya ng sapat na oras, siya ay magiging isang malakas na apprentice. Tsaka alam ng malakas na lalaki na apprentice lang siya, hindi initiate. Hindi siya mangangahas na labanan ang prinsipe ng Xenon. Kaya lang niyang pigilan ang galit. Sa banda roon ay makikita mo ang iyong susunod na pagsubok. Kung makatawid ka sa landas, malalampasan mo ang huling pagsubok. Sabi ng lalaki sabay turo sa isang direksyon. May nakalatag na isang mahusay na landas, isa na gumagapang pataas at sa paligid ng bundok ng milya-milya. Hindi pa huli ang lahat para mag-back out ngayon. Sabi ng malakas na lalaki, bago umalis. Mukhang malaki ang galit ni Ricky sa kanya, hindi na siya magtatagal. Napabuntong hininga si Ricky Schaffer. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang maliit na mapanuksong tawa bago nagpunta sa direksyon. Kabanata 217. May mali sa landas na ito. Tahimik na wika ni Zephyr habang nakatitig sa daan na nasa harapan niya. Talaga. Sagot niyang habang tumatango siya bilang pagsang-ayon. Hindi nagbibiro si Zephyr, ramdam niya ang panganib mula sa kanyang talamak na sentido. Masasabi niyang may nakamamatay na sandata sa daan. May nauna nang nagmamadali. Sa isang iglap, na parang ginulo ng lalaki ang isang pugad ng putakti, siya ay tinamaan ng isang putok ng apoy na mga palaso. Ang hanay ng mga arrow ay sumasakop sa buong landas. Sinubukan ng lalaki na itulak ng mabilis, umaasang makaiwas sa mga pana ng apoy. Isang kakilakilabot na tanawin ang nangyari. Habang sinusubukan niyang sumingil pasulong, ang mga arrow ay naging mas sagana, bago tuluyang nagsama-sama sa isang makapal na fog ng matutulis na mga punto. Sa huli, hindi nagawang iwasan ng lalaki ang mga pag-atake ng mabilis. Sa isang hingal, kinuha niya ang buong bigat ng volley, na ginawang isang tumpok ng putik. Walang natira sa kanya. Isang katahimikan ang dumating. Sa loob ng mahabang panahon, ang lahat ay nanonood lamang sa takot. Agad nilang naunawaan kung gaano kadelikado ang volley na ito. Kadalasan, ang mga sandata ay hindi gaanong nakakainis sa malalakas na manlalaban. Gayunpaman, ang lalaking iyon kanina ay isang maliksi, gayunpaman, hindi niya nakayanan ang gulo ng mga palaso ng apoy. Ito ay magiging isang mapaghamong pagsubok. Marami ang nabaling ng mapanlate na tingin kay Ricky Schaffer, karamihan sa kanila ay inipit sa kanya ang pagkamatay ng kawawang lalaki. Kung hindi niya nagalit ang malakas na lalaki kanina, naalala nila ang panganib ng landas. Maaaring nakatakas ang lalaki sa isang malupit na kapalaran. Ang kanilang paghamak sa lalong madaling panahon ay nauwi sa paghamak sa prinsipe ng Xenon. Napabuntong hininga si Ricky, bago itinulak ang mga tao palayo habang tinatahak niya ang daanan. Sumunod ng malapit si Aiden at ilang iba pang tao. Golden Shield. Sinabi ni Ricky habang ang isa pang volley ng fire arrow ay bumaril. Biglang nagliyab ang katawan niya sa gintong liwanag. Ang liwanag na ito ay ganap na nakaharang sa mga arrow. Ang ilan ay nag-ricocheted off sa kanyang katawan at lumikha ng maliliit na sparks pagkatapos kumonekta sa kanyang gininto ang depensa.
Kahit na ang kanyang mga tagasunod ay hindi nasaktan sa ilalim ng kanyang malakas na depensa. Pinrotektahan ni Ricky ang kanyang sarili, at ang kanyang mga alipin. Nakatitig sa kanya ang lahat ng may pagtataka. Hindi nila inaasahan na ang prinsipe ng Xenon ay napakalakas. Sa kabila ng dagat ng mga ulap, isang grupo ang nagtipon upang panoorin ang mga apprentice. Ang lakas naman nitong bastard. Isang matandang boses ang dumating. Indeed, too bad he's so cold and brutal. Dumating ang isa pa. Bale, plantsahin natin siya. Ang mahalaga ay ang kanyang katalinuhan. Ang huling boses ang dumating, malamig ang lamig. Dahil doon, muling tumahimik ang dagat ng mga ulap. Ang galing ng lalaking ito. I wonder kung anong teknik ang ginagamit niya. Pagtataka ni Zephyr. Muli niyang pinagtibay ang sarili, tumingin sa langit. Bagamat mukhang normal ang dagat ng mga ulap, pakiramdam niya ay parang may nakatingin sa kanya. Tara na. Sabi niyang. Oo. Sagot ni Zephyr. Kumunat ang noo niya saglit, bago hinubad ang sarili. Oh. Napansin ba tayo ng isang to? Isang malambing na boses ang nagmula sa mga ulap sa itaas. Ang katawan niyang ay natatakpan ng mga daloy ng itim na liwanag. Dinala niya ang kanyang sarili na may presensya ng kasamaan. Sa paglabas ng mga arrow, nabubulok ito sa pagdampi ng kanyang itim na enerhiya, natutunaw sa madilim na gup. Nakakatakot. Napaisip si Zephyr pagkatapos niyang saksihan ang hindi kapani-paniwalang depensa niyang. Gayunpaman, hindi pinansin ni Zephyr ang mga arrow, buong tapang na humarap sa kanila. Sa pagdating ng mga palaso, walang ginawang espesyal si Zephyr. Nagpasya siyang kunin ang bigat ng mga palaso at umasa lamang sa mga depensa ng kanyang katawan. Nakatakas siya ng hindi nasaktan sa pagtatangka. Anong lakas? Sumipol ang isang boses. Dapat may augment siya. Isa pang chimed in. Ito ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanya, isa pang boses ang dumating. Habang dumarami ang mga palaso, maging si Ricky ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kahirapan. Ang mga palaso ay kumakawi pagkatapos ng alon, na bumubuhos na parang walang katapusang karagatan. Ito ay matigas, at ito ay higit pa sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap na protektahan si Aiden at ang kanyang mga alipors. Biglang may silhouette na dumaan sa kanya. Ano? Pagmumura niya nang mapansin niya kung sino iyon. Nalampasan siya ni Zephyr sa landas na ito ng marami. Hindi ito pinayagan ng pagmamalaki ni Ricky. May augment si Zephyr na si Ricky. Kaya naman nakakatakot siya, pabiglang paliwanag ni Aiden. Siyempre ginagawa niya. Nagnganga ang ngipin ni Ricky habang sinusubukang pakalmayan ang sarili. Ang pagmamasid kay Zephyr na hindi nasaktan sa napakalakas na alon ng mga pag-atake ay nag-iwan sa kanya ng matagal na inggit. Mukhang espesyal ang augment ni Zephyr. Alam iyon ni Ricky. Gusto ni Ricky yon. Si Zephyr ay isa sa 1,000,000. Napabuntong hininga na lamang ang ibang mga manlalaban habang pinagmamasdan siyang dumaan sa kanila. Sa tuktok ng landas, may isang lalaking nakatayo doon na naghihintay. Mula sa kanyang hitsura, maaaring hulaan ng isa na siya ang tagapamahala ng ikatlong pagsubok. Ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa iba pang dalawa. Habang papalapit si Zephyr ay naglabas siya ng tingin ng hinala. Hindi niya inaasahan na may darating ng ganoon kaga. Kabanata 218. Dumating ang isang stream ng mga boses, kasunod si Ricky at ang kanyang kumpanya. Naghahabulan sila. Parami ng parami ang lumitaw pagkatapos noon, may mga 1,000 sa kanila ang natitira. Para sila ay nasa The Boundless Academy ay nangangahulugan na sila ay dapat na mga mandirigma mula sa cream of the crop. Marami ang nakapasa sa ikalawang pagsubok. Mabuti. Nalampasan mo na ang pangalawang pagsubok, lahat kayo ay magiging magaling na apprentice. Sabi ng bagong manager. Gayunpaman, kung makapasa ka sa susunod na pagsubok, makakarating ka sa isang initiate. Nagpatuloy siya. Kung mab-go ka, mananatili kang apprentice. Magkakaroon ka lang ng pagkakataong makalusot kapag naabot mo ang agility sa level 5. Siyempre, pagkakataon pa rin iyon. Natapos niya, mahinahon.
Sa wakas nasa huling pagsubok na tayo. Maraming mga mandirigma ang nagpakita ng maluwag na mga ekspresyon. Ang maging isang initiate ay isang pangarap na natupad para sa marami. Though, hindi rin naman masama ang pagiging apprentice. Nakikita mo ba ang peak na iyon? Tanong ng manager habang nakaturo sa isang random na bundok. Ito ay isang mahusay at marilag na bundok, na may hugis-sibat na dulo. Nakakalat sa paligid ng tuktok ay mga gusaling bato, ang kanilang mga pagkakalagay ay nakabalot dito. Ang bawat gusaling bato ay mukhang kakaiba at sinaunang. Doon ka magpapahinga. Marami kang makikitang pills at elixir pati na rin ang mga armas doon. At top of that, food of all sorts to be consumed. Points din syempre. However, whether you can enjoy those luxuries, will depend on your performances here, the apprentice said. Anong ibig mong sabihin, Pontos? Tanong ni Ricky pagkatapos ng malalim na buntong hininga habang pinapakalma ang sarili. Ang iyong mga puntos ay masusubaybayan dito sa academy. Ito ay mahalaga sa iyong pagpapatala dito. Ito ay ipapaliwanag sa ibang pagkakataon, sabi ng apprentice. Dapat kong ipaalala sa iyo lahat na ang ginagawa mo ngayon ay napakahalaga. Kung mas maraming puntos ang makukuha mo, mas magiging maganda ito. Natapos niya. Kung ganoon, hindi ba dehado ang makakakuha ng kwartong puno ng pagkain? Curious na tanong ng isang kalahok, na nagpahayag ng iniisip ng lahat. Indeed they will. That'll depend on your luck. The contents of the rooms are randomly placed, paniniguro ng apprentice. Siyempre, kung hindi mo gusto, walang pumipigil sa iyo na kumuha ng kwarto ng ibang tao. Dagdag niya. Sa sinabi nito, isang kislap ng kasakiman at bangis ang lumitaw sa mga mata ng lahat, na naglantad sa kanilang mga intensyon. Ito ay isang kompetisyon, at tanging ang pinakamalakas ang mananalo. Ang mga puntos na naipon ay gumaganap bilang isang paraan ng kalakalan sa academy, magiging kapaki-pakinabang na magkaroon ng ilan, naisip ni Zephyr. Mula sa kanyang nakaraang karanasan sa buhay, pamilyar siya sa kahalagahan ng mga puntong ito. Ang mga puntos dito ay iba kaysa sa intercity tournaments. Bukod dito, hindi siya interesado sa mga gamot at armas, kaya't maaari siyang tumuon sa pagtitipon ng mga puntos. Habang hinahati-hati ang mga silid sa mga kalahok, lahat ng nakakaalam ng kanilang mga silid ay nagmadaling pumasok sa kanila, sabik na malaman kung ano ang nasa tindahan. Nanahimik ang mga sinuwerte, habang ang mga hindi gaanong pinalad, ay hindi napigil ang ilabas ang kanilang pagkabigo. Sabog na fan lang yan. Anong gagawin ko sa isang mangkok ng prutas? King hole lang ba talaga ito? Hindi na masyadong pinansin ni Zephyr ang mga reklamong dumadaloy. Sa halip ay itinoon niya ang pansin sa sariling silid. Sa loob, ito ay mukhang karaniwan. Mayroon itong ilang mga bangko at isang mesa. Sa ibabaw nito ay may ilang tasa. Gayunpaman, isang bagay na kasing laki ng hinlalaki ang nakapukaw ng kanyang paningin. Isa itong bato, na may kakaibang katangian. Sa ibabaw nito, ang bato ay minarkahan ng numero 500. Ha! 500 points, swerte ko. Masayang naisip ni Zephyr. Ito ay isang mahalagang paghahanap. Nang ligtas na napanatili ni Zephyr ang point pendant, umupo siya para magpahinga at sanayin ang sarili. Damn you. Akin na yang tableta na yan, ibigay mo. Baliw na leon. Mamatay. Biglang umugang ang ingay sa labas ng kwarto ni Zephyr. Hindi nagtagal, ang pangyayaring naganap ay napunta sa inaasahan. Alam na ng lahat kung sino ang malakas, at kung sino ang mahina. Kahit na ang lahat ay isang agile, iba-iba ang pagkakaiba sa kapangyarihan. Ang mga taong tulad ni Ricky Schaffer ay walang alinlangan na humawak sa nangungunang pwesto, walang sino man ang nang-ahas na labanan siya. Sa kabilang banda, nandoon si Yang. Isang taong dapat mag-ingat dahil sa hindi kapani-pani walang kahirapan pagdating sa pagbabasa sa kanya. Marami ang nakakaalam na hindi natatawid sa dalawang ito. Sila ay lalaban lamang sa mga mahihina. Ipinagpatuloy ni Zephyr ang kanyang pagsasanay, humihinga ng mga daloy ng enerhiya. Pumasok siya sa kanyang isip, naramdaman ang paggulong sa loob.
Kabanata 219. Mula nang makipaglaban siya kay Chun-Li, marami nang pinagdaanan ang battle power ni Zephyr. Ang kanyang espiritu ay umabot din sa isang 5-star na estado. Nangangahulugan ito na makakagawa na si Zephyr ng mas mataas na kalidad na gamot. Ang mga gamot na may ganitong kalidad ay tiyak na makakaakit ng atensyon mula sa iba. Kung alam ng Academy na may ganitong kakayahan si Zephyr, agad nilang itataas siya sa isang adept, na magbibigay sa kanya ng senior role. Sa loob ng kaharian ng espiritu ni Zephyr, ang enerhiya ay umikot at umikot. Ang spear sa loob ay naglalabas ng rippling effects. Patuloy na naiintindihan ni Zephyr ang enerhiya na ito, dahan-daang inuutusan at pinagkadalubhasaan ito. Ang rune sa kanyang noo ay lalong naging misteryoso habang siya ay nagpatuloy. Naramdaman niya ang 3 kaliskis sa kanya na naglalabas ng maliliit na bahid ng kidlat na lumutang sa kanyang paligid. Sa ganitong estado, naramdaman ni Zephyr ang koneksyon sa pagitan ng mga marka ng rune sa spear, at sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ang koneksyon ay nagpapahusay sa kanyang mga kakayahan habang lumalakas ito. Habang si Zephyr ay abala sa pagmumuni-muni, si Ricky ay nag-assemble ng isang koponan. Base sa kakayahan ni Ricky pa lang, madali nilang nilampasan ang bawat silid hanggang sa puso nila. Sky Gold Divine Pills. Aiden Lee, You Lucky B** starred. Pang-aasar ni Ricky nang makita ang mga table tasks sa kamay niya. Nang maramdaman ang titig ni Ricky, bumangon ang galit sa loob ni Aiden. Ang Sky Gold Divine Pills ay hindi karaniwan. Ito ay isang 3-starred na gamot, isang malakas na gamot noon. Para sa kanya na natagpuan ang kayamanan na ito ay nangangahulugan na ang kanyang kapalaran ay mabuti. Hindi niya inaasahan na gusto itong kunin ni Ricky sa kanya. Si Ricky ang pinakamalakas na manlalaban sa Xenon tournaments. Isa siyang surefire initiate. Alam ito ni Aiden, at naiinggit siya ng walang katapusan. Gayunpaman, hindi niya maipakita ang kanyang tunay na kulay. Aiden could only muster an amicable demeanor for Ricky, gusto mo. Eto, makukuha mo. Natawa si Ricky sa kinikilos niya. Nako, nagpapasalamat ako sa iyo. Masaya niyang tinanggap ang mga table tasks. Kahit tumawa si Aiden kasama niya, walang katulad ang sakit na nararamdaman niya sa puso niya. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Zephyr Khan. He cursed habang nakatingin sa kwarto ni Zephyr. Kung hindi dahil sa kanya, madaling naging initiate si Aiden. Hindi rin mangangahas si Ricky na maging maluwag sa kanya. Dahil naging mabait ka sa akin, hayaan mo akong tulungan ka. Ang kulit mong turuan ng leksyon yang kanboy na yan. Halika na nga. Pinindot ni Ricky, napansin ang titig ni Aiden. Talaga. Ay, salamat. Tuwang-tuwa na sagot ni Aiden. Bagamat malaking halaga ang dapat bayaran sa paghihirap ni Zephyr, malugod na babayaran ni Aiden ang halagang iyon. Maraming kakaibang teknik ang pinagkadalubhasaan ni Zephyr, wild ang kapangyarihan niya, pero hindi siya makakapareha sa akin. Humalaklak si Ricky habang nakatitig sa kwarto ni Zephyr. Ricky please, unpredictable siya, hindi mo siya dapat minamaliit. Pagmamakaawa ni Aiden. Naalala niya kung gaano kahirap ang naging problema ng batang Khan kay Chun-Li, ang master ng Grandmasters ng lahat ng tao. Ano ba ang dapat kong katakutin? Isa lang siyang lakas ng level 9. Napangisi si Ricky. Nang makita ang kawalang ingat ni Ricky, natarante si Aiden. Hindi pa umabot sa ibang kaharian ang pakikipaglaban ni Zephyr kay Sean. Tanging ang mga nasa loob ng dinastiya ang nakakaalam ng kanyang gawa. Ang kawalang ingat ni Ricky ay katiyakan. Sa loob ng silid ni Zephyr, si Zephyr ay nanatiling umaaligid sa ibabaw ng lupa, nagmumuni-muni. Habang nagsasanay siya, isang bula ng asol na kidlat ang dumaloy sa paligid at nagpabata sa kanya. Ang enerhiya ni Zephyr ay pinagsama sa kuryente at mga guhit ng kidlat. Ang bawat galaw niya ay mapapalakas na ng kanyang mga kuryente. Kung gugustuhin niya, maaari niyang maparalisa ang kanyang mga kalaban. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, madaling itapon ni Zephyr ang mga ito. Kahit na walang tulong ng lightning spear, taya ako na makakalaban ko na ngayon si Agile sa antas 3. Napaisip si Zephyr,
tinatansya ang kanyang kapangyarihan. Bagamat nasa labas pa sila ng academy, ramdam ni Zephyr ang tindi ng primordial energy. Ito ay mas mayaman kaysa karaniwan. Ipinagpatuloy ni Zephyr ang kanyang pagsasanay, iniipon ang kanyang lakas sa ilalim ng The Way of the Dragon. Kabanata 220. Nang maabot ni Zephyr ang kanyang rurok sa kanyang pagmumuni-muni, nanginginig ang kanyang katawan sa pag-asa. Hindi nagtagal, dumaloy ang mga enerhiya sa kanyang katawan at dumaloy sa kanyang mga channel. Siya ay bumubuti, maging ang kanyang tatlong kaliskis ay naramdaman ang pagbabago, at mabilis itong umangkop sa sitwasyon gamit ang kanyang draconic might. Isang bigla ang alon ng pagkaunawa at kapayapaan ang bumalot sa kanya habang ang kanyang espiritu ay bumuti muli. Ang rune sa kanyang noo ay kumikinang na may masamang enerhiya at naglalabas ng magandang aura. Kahit nakapikit si Zephyr, pakiramdam niya ay kaisa siya ng mundo. Bigla niyang natano ang kanyang silid at patungo sa labas. Nakikita niya ang mga lakas at lagda ng buhay ng halaman at ng mga ligaw na nilalang. Bawat bahid ng primordial energy ay kasing linaw ng araw sa kanya. Ang espiritu ni Zephyr ay mabilis na bumubuti, kasama nito, ang kanyang espiritu ay tumaas ng mas mataas at mas mataas. Sa wakas, natagpuan ni Zephyr ang kanyang sarili sa dagat ng mga bituin. Isang kalawakan. Dumaan ang mga meteor sa madilim na kalawakan, na nagdadala ng magagandang aura ng karelagan at pagkamangha. Dumating ito at umalis, nilalampasan ang espiritu ni Zephyr. Si Zephyr ay isa na ngayon sa langit. Naramdaman niya na ang lahat ng kanyang mga diskarte ay umunlad. Noon pa man, palagi niyang naramdaman na na-bottleneck ang kanyang mga kakayahan, ngunit ngayon, parang ang lahat ng kanyang mga channel ay mabilis na lumalawak, ang anumang mga bara na dati ay naruroon ay mabilis na nawala. Thunderfoot. Ang dating isang mahirap na pamamaraan ay biglang natanto. Sa wakas ay nakabisado na ni Zephyr ang Thunderfoot. Halos hindi pa nagamit ni Zephyr ang pamamaraan ngunit ganap na niya itong pinagkadalubhasaan. Lixie. Sa wakas ay nakalusot na si Zephyr at nakamit ang agility. Naramdaman niya ang kanyang sarili na lumalabag sa mga tarangkahan. Ito ay isang bihirang okasyon. Sa kaunting oras na lang, madaling ganap na makalusot si Zephyr sa antas ng agility. Sa panahong iyon, ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan ay walang alinlangan na walang limitasyon. Ang landas patungo sa martial arts ay tunay na nagsisimula sa antas ng agility. Kailangan lang niya ng kaunting oras. Pinag-isipan ni Zephyr ang pag-iisip, bagaman hindi nagpakita ng pagkabigo o pagmamadali. Mahigpit niyang hinawakan ang estadong ito. Sa kaunting oras pa, tiyak na mabibigkas siya. Biglang bumukas ang malakas na kalabog sa pinto ni Zephyr. Hoy bata, akin ang kwartong ito. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, mabilis mong ibibigay ang anumang nahanap mo. Kapag sinubukan mong itago ang anumang bagay, people ayan kita. Isang magaspang na boses ang nagsalita. Pinaalis nito si Zephyr sa kanyang ulirat, na pinaliit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ang hangin sa paligid niya ay magulo habang ang kanyang lakas ay naputol. Kung hindi dahil sa dakilang lakas ng kanyang espiritu, maaaring mapatay siya ng sagabal na ito. Nagalit si Zephyr. Galit na galit. Namula ang mukha niya sa sobrang galit. Ilang segundo na lang ang layo niya mula sa matagumpay na paglusot. Hindi niya inaasahan na maaabala siya sa B*** na ito. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr nang kumikinang ito sa puting kuryente na kumikislap sa kanyang mga iris. Dalawang sinag ng liwanag pagkatapos ay bumaril mula sa kanyang mga mata, puno ng galit. Akala mo baligtas ka, nagtatago sa maliit mong kwarto. Tuwang-tuwa na sabi ni Ricky. Tumawa siya bago pagalitin si Zephyr, tiyak na iniisip ng brat na ito na napakahina niya para makipaglaban sa iba. Tingnan mo mas gusto niyang magtago sa loob ng kwarto niya. Too bad I found you, get out here right now. Ang kanyang mga utos ay nagpatawa sa kanyang mga alipin. Bigla siyang nagsisi na nakipag-away kay Zephyr Khan, lalo na nang paulit-ulit niyang naaalala ang laban nila ni Sean Lee. Siya ay isang agile ng antas 5 pagkatapos ng lahat. Paano kaya si Ricky laban kay Zephyr?
Lalong nagpanik si Aidan. I wonder kung anong ginagawa niya dyan. Sigaw ni Ricky. Baka may points siya. Sabay tawa pa niya. Marami na siyang hinaras, ngunit wala siyang nakitang puntos para sa kanyang sarili. Siya ay umaasa ngayon, dahil ang pambihira ng mga puntos ay isang testamento sa kanilang halaga. F***sick off. Sigaw ni Zephyr, parang may kuryenteng gamulong ang boses. Maraming manlalaban ang ibinaling ang tingin sa direksyon niya. Kasabay nito, isang malaking pagsabog ng enerhiya ang lumabas sa kwarto ni Zephyr. Sa isang iglap, isang silhouette ang pinadalang lumipad palabas, marahas na bumagsak sa sahig. Ang lalaki ay patuloy na umuubo ng dugo, kung minsan ay umuubo pa ng mga tipak ng laman. Malinaw na nasugatan siya ng husto habang patuloy na umuungol sa sakit. Maya-maya, tumigil siya sa paggalaw at napahiga sa lupa. Pagkatapos noon, dahan-daang lumabas ng kwarto si Zephyr, malamig ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin sa paligid. Natigilan ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Galit. Pot. Iyon ang naramdaman ni Zephyr. Iyon lang ang naramdaman niya. Malapit na siyang mag-breakthrough bago marahas na nag-ambala. Paanong hindi siya maiinis at magagalit sa pagtatagpong ito?